Isa pong pinagpalang hapon sa bawat isa. Good afternoon po. Amen. Hanggang English ako, Bisaya na. Praise God. Nasa unang linggo po tayo ng December. Binati nyo na ho ba ng Merry Christmas ang katabi nyo? Merry Christmas. Atin ako pong aginaldo. Wala pa yun eh. Atin ako pong pamasko. Wala pa. So welcome po sa ating mukhang marami pong absent ngayon. Mamaskuno yata, manyalina na yata, magrush na. Well, anyway, welcome po sa ating pananambahan, third service sa mga first-timers. And I would like to welcome din po si Angeline from, pwede ka bang tumayo, Sister Angeline from Germany. Press from Germany. Dati po natin siyang worker and intercessor po ng, siya po yung nurse ngayon sa Germany. Anyway po, nasa pag-aaral po tayo ngayon ng bagong tema, the attributes of God revealed through the birth of Jesus. Pag sinabi pong attributes, ito po yung mga katangian ng Diyos na makikita po natin sa kapanganakan ng ating Panginoon. Na bakit ang Ama, bakit ang Diyos binigay po niya si Kristo sa atin. So, ito po yung tunay na diwa ng Pasko. At lalo po natin makikilala ang Diyos sa mga attributes pong ito. 4 lang po ito, pero I do believe napakarami pong mga napakagandang attributes ng Lord. Pero 4 attributes lang po ang ating i-discuss kung di pa darating ang Lord this whole month of the December. Now, we're celebrating Christmas sa December, pero although hindi po talaga pinanganak ang Panginoon sa December, nasa about last week of March or April po talaga siya ipinanganak because during that time, nasa labas po ang mga shepherds, ibig sabihin, summer. Mainit po, no? Hindi po siya December. Anyway, tsaka sinasabi po nila, December 25, yan po ay celebration kay pagan goddess Ishtar or Easter, na hindi rin po talaga Easter dapat, Resurrection Sunday po. Anyway, ang sagot ko po dyan, walang araw ang dyablo. Every day is the day of the Lord. Kaya sabi ni David, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Kaya wala pong Friday the 13th na para sa dyablo po. Araw-araw, ideklara mo para bless ang araw mo. Anumang araw po yan, anuman po ang sitwasyon, anuman ang panahon, ang i-declare mo, this is the day that the Lord has made, and make a decision that you will what? Rejoice and be glad in it. Because to be joyful is a choice. Kahit ano po ang ating, kahit ano po ang sitwasyon po natin. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. No, last week po napakarami po ng dahil anniversary, no? Salamat po sa salamat po kay Lord sa ating pong successful and prosperous na na anniversary. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Amen. Praise the Lord. Isang linggong merong pagkain po, no? Isang linggo. O siguro kaya konti ho ngayon, alam nila walang pagkain. No? Meron pa rin communion. Powerful pa. Amen. Praise the Lord. So, the first attribute natin pag-aaralan is about the love of God. Love. God's selfless care for humanity. This is very important po. Sa Psalms chapter 8, verse 3 to 4, sabi po dito, when I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have set in place, what is mankind that you are mindful of them? Human beings that you care for them. Let's pray. Our loving Heavenly Father, we welcome you, Lord, your presence in this place. We honor you, we praise you, we worship you, and we give you all the glory. Narito po ang bawat po sa isa sa amin, Panginoon. First of all, to thank you for all the goodness na nararanasan po namin sa aming buhay. And we praise and worship you for who you are. You are our God, our Savior, our Redeemer, our Healer, our Provider. You are our everything. And we allow you, Holy Spirit, to move in this place, to move to each and every individual, lalo na po sa aming mga first-timers, maging mga nasa online, O God, to open the eyes of our understanding that we may receive the full blessings from your word. And as I declare
your word, Father. Let there be healing, deliverance, and salvation be upon your people today. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Excuse me. Now, ito pong binasa po natin, si David po ito na nagsasabing, kapag tinitingnan ko ang mga nilikha mo sa ang mga bituin, ang buwan, ang araw, lahat ng all of the creation. Now, think about the creation of God. Hindi ba kapag noon po, nung panahon po namin during the 80s, 70s, pag lumabas ang bahay, agad mong makikita mga bituin dahil madilim. Hindi po tulad ngayon, maliliwanag na mga bahay. Noon po, malabo pa yung mga ilaw. Commonly yellow po, no? Ang mga ilaw po noon, mababa pa ang talaga yung mga wattage. And wala pong ilaw. Ang mga kadalasan, walang ilaw yung mga poste. May ilaw man yung poste, kami pong mga balasubas na kabataan, tinitirador kapag may ilaw. Ay tirane, na pang makanyan. So madaling po, nakikita mo po yung kamanghamanghang mga bituin po ng Panginoon na hindi po nagbabago po. Makita niya po yung mga constellation, mga paborito natin tinitignan na shape ng ganito, yung mga three kings or whatever. Nandyan po siya. Pag pumunta ho tayo ng dagat, namamangha po tayo. Pumunta ho tayo ng kabundukan, namamangha po tayo sa gawa po ng Panginoon. Kamangha-mangha po ang gawa po ng Panginoon. Although, ang nature po ngayon, hindi na po yan singganda before the flood during the time of Noah. Ang mga kabundukan po, maganda pa rin tignan, pero nung time of Noah, I do believe yan po ay perfect shape para pong chocolate hills. Kasi po, kung mababasa niyo po sa Genesis, sumibol ang tubig mula sa lupa, binuksan ng Lord ang firmament para po hindi lang basta ulan, talagang buhos po ng tubig. Kaya marami pong nasira na mga nature po ng Lord na ginawa. And yet, maganda pa rin ho. Pero originally, before the flood, napakaganda po ng mundo. Pero ang sabi nga ni David, sa dami ng linikha mo, siguro sinasabi po ni David dito, mga anghel, mga iba't ibang klase ng hayop, mula po sa mga magagandang insekto, makita niyo po yung mga salagubang, mga butterfly at mga tutubi. At makita niyo po natin ng mga ibon na iba-iba po ang kulay. Lalo na po ako namamangha sa mga parrot, ano pa ho yan, mga lovebirds sa iba-ibang kulay, mga peacock na bumubuka po yung kanilang And then, maniniwala ka sa evolution na lahat ng binabanggit ko po sa inyong thousands and millions of animals ay galing po sa evolution. Na galing ho tayo sa isang kitikiti, lahat tayo galing doon. It takes more faith to believe in evolution. Do you realize po yun na yung magkakaroon ng mahabang liig na katulad po ng giraffe? Tingnan nyo nga ho yung katabi nyo, mahaba ba yung liig niyan na nag-evolve na siya? Ganun ho. It takes more faith. Basta na lang daw lumitaw ang creation. Maniniwala ho ba kayo yung mga chandelier pong yan, dati wala, ngayon basta na lang lumitaw? Although yan po, dinonate lang po ng, actually, di man po nag-attend sa church po dito, dinonate po ng isang millionaire from other church. No? Siguro namangha po siya, nakulang po ito. Talaga pinagpipray po natin ng chandelier, nakita po niya. Pero maniniwala ho ba kayo na bigla na lang po lumitaw yan? Hindi, merong naglagay. Kaya nga po yung buwan, yung mga stars, bigla na lang lumitaw yan. Hindi po. Meron pong supernatural being na nag-create po yan, na naglagay po dyan. Amen. So sa dami po na lilikha po ng Panginoon, sabi po ni David, what is mankind that you are mindful of them, human beings that you care for them? Ano ba ang mga tao na sa kaisipan mo, Panginoon, lagi mo silang iniisip? Alam niyo bang lagi tayo nang iniisip ng Lord? The reason why Jesus endured the cross, ang sabi po ng Hebrews 12:2, na who for the joy endured the cross, despising the shame. Bakit? Yung joy na alam niya kapag natapos na niya ang krus ng Kalbaryo, ikaw at ako ay maliligtas na kung tayo mananampalataya sa Kanya. Amen po ba? Hati ko bang kasabi kayo? Talaga makatundo po pa 2 o'clock.
Amen. Praise the Lord. Kaya nga po, ang Panginoon po, kung babasahin niyo po sinulat po ni David, no, yung pong mas marami pa daw sa buhangin ang mga plinlano ng Panginoon before the time began para po sa atin. Ibig sabihin po yan, nakaplano na po ang buhay po natin dito na maganda, but it's not automatic. You need to yield to God. You need to obey God. Katulad po ng ating napag-aralan the last month, if you really believe God, you need to obey. Because to believe is to obey. But alam po natin yan, we're not saved by our obedience because yung moment, yung time na tinanggap mo ang Panginoon, balasubas ka pa, wala ka pang ginawang matino, sinave ka na ng Lord doon by His grace through your faith in Christ. Kaya lang, yung faith na nasa iyo, yung seed of faith, the seed of the Word of God, kailangan po yung umusbong, lumago at magbunga. Magbunga ng pagsunod sa Diyos. Amen. Naunawaan po natin yon. Kaya alam niyo po, dinidiin ko po ito kasi nung more than 15 years ago, nagtuturo po ako sa Discovery Education po natin. Tinanong ko mga estudyante ko, matatanda na po ito, yung iba nasa langit na. No? I hope, nasa langit nga. No? Sabi ko, paano nyo pong nasabi na kayo nga ay ligtas? Sabi ng isa, ay pastor, gumagawa po ako ng mabuti. Ay pastor, mabait po ako. Mas matino na po ako ngayon. No, hindi tayo, alam niyo po, kahit mangganap kayo ng pinakamabait at pinakamabuti, pinaka-generous na tao, kung wala si Kristo sa kanya, hindi pa rin maliligtas yan. Pero maghanap ka po ng yung matigas ang ulo, may mga nagkakasala pa rin, pero si Kristo ang Panginoon niya, mas masasave po yun. Amen. Tayo po lahat nagkakasala pa. Pero hindi na tayo nag-e-enjoy at namumuhay sa kasalanan. We are being changed from glory to glory. Amen po ba? So kung dati masama ang ugali mo, pabuti ng pabuti po ngayon. Pero hindi tayo mape-perfect hanggang hindi po darating ang Lord. Magkakamali pa rin tayo, but don't worry, hindi mawawala ang salvation mo hanggat ikaw ay na kay Kristo. Dahil siya lang po ang tagapagligtas po natin. Amen po ba? Kaya nga sabi po ni David, kaya sino nga ho ba tayo para bumaba po ang Diyos, magkatawang tao po siya para iligtas siya tayo sa krus ng Kalbaryo. Alam niyo po, ito pong verse na ito, no, it speaks about the incredible love of God na sinasabi po ni David that He cares for humanity na sinasabi, Lord, ikaw yung creator, ikaw ang lumikha po sa amin, and yet you care for me. Yes, that's absolutely na talagang ang bawat isa po sa atin, meron pong pag-ibig ang Diyos sa atin, not because of we are worthy, not because of our own merit. Ito po yung tinatawag na unconditional love na ito po yung pag-aaral natin sa ating first point po ngayon. He loves us, hindi po dahil sa gawa po natin. No, mahal po tayo ng Lord, hindi dahil kung sino tayo ngayon, professional tayo or whatever, pero mahal tayo ng Diyos because of His nature. He is love. God is love. Amen. So, I hope makinig po kayong mabuti. This will liberate you. Kasi marami po sa atin, I do believe kahit Kristiyano na po kayo, kung minsan kapag nagkakasala po kayo, parang feeling nyo, o sinasabi ng diablo sa inyo, o hindi ka na mahal ng Diyos niyan, nagkasala ka na naman. Alam niyo po, ang pag-ibig ng Diyos, lagi ko po sinasabi ito, fix po yan. Hindi nagbabago. No? Stable po yan. Wala ka nang pwedeng gawin pa para dagdagan ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Hindi kulang pa ba si Kristo sa atin? O wala ka rin pwedeng gawin para mabawasan ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Now, makipakinggan po natin, mabuti po ito, para po kapag nagkasala kayo, madali, ano lang po yan, huwag kayong pangkinig sa diablo because Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. To those who walk according to the Spirit, not in the flesh. Amen. Kaya nga po, kapag kinokondemn kayo ng sarili nyo o ng diablo, alalahanin nyo, makasalanan pa ho tayo, mahal na tayo ng Diyos. Amen. Hindi po nagbabago yun. May mga iba po, no, yung matagal lang hindi nag-a-attend, nahiya nang mag-attend,
o nagkakasala, ganun ho. Ang gawin niyo po, lalo kayong mag-attend. Yung iba, ayoko na mag-pray, nahiya na ako kay Lord kasi paulit-ulit na lang, lalo kayong mag-pray kasi hindi kayo mababago kung hindi kayo lalapit kay Kristo. Wag niyo pong, lahat po tayo may mga kahinaan, even as pastors, because wala pong perfect po sa atin. Amen. Kaya nga po, isipin po natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin po ngayon. So number 1, God's love is revealed through the birth of Jesus, demonstrating that His love is unconditional. Ibig sabihin po dito, wala ba talagang condition ang pag-ibig ng Diyos? Tayo po, umiibig tayo sa kapwa natin, kadalasan may kondisyon. Di ho ba? Kung mahal ako nito, mamahalin ko rin siya. Kung gusto ako nito, mamahalin ko siya. No, kung bibigyan ako ng ganito nitong taong ito, mamahalin ko siya. May mga condition po tayo. Kung di niya ako pagsusungitan, mamahalin ko siya. Pero ang Lord, unconditional po. Kaya nga po makinig kayo, paano naging unconditional. Ang tawag po sa unconditional love, sa Greek po kasi, the New Testament was written in Greek. No? Now, sa Greek po, maraming level ang pag-ibig, ang love. Sa atin po, iba, may mga level din, pero isa lang ang tawag natin. Pero in Greek, iba-iba ang tawag ng pag-ibig po sa kanila. For example po, no, ang pinag-uusapan po natin ang unconditional love ngayon is agape love. And then, yan po yung love na selfless, sacrificing. Yung pong pangalawa is phileo, that is friendship love. Kung maalala nyo, nung tinanong po ni Jesus kay Peter, nung reinstate si Peter, no? Parang restore si Peter dahil 3 beses niyang itinatwa ang Panginoon. So 3 beses tinanong ng Panginoon sa kanya, Peter, do you love me? Ang love po na sinasabi ng Lord doon, Peter, do you agape me? Anong sabi ni Peter? Yes, Lord, I phileo you. Nagiging honest lang si Peter, Lord, hindi ko pa kaya yung agape love. I phileo you. Pangalawang beses, sabi ni Lord, do you agape me, Peter? Yes, Lord, I phileo you. Ang ginawa po ng Lord, the 3rd time, binaba po niya yung level. Peter, do you phileo me? Lord, you know everything. Nasaktan si Peter. You know that I phileo you. No, yun po, pero, as we grow deeper in the knowledge of Jesus and in the grace of God, kailangan po ang ating phileo love ay maging agape love, unconditional. So agape love is the Greek word for God's unconditional love, characterized by selfless, sacrificial, and unwavering love. Nandiyan po yan, mababasa niyo po kasama ko. It's the highest form of love, not based on emotions or actions, no, ibig sabihin, not based on feelings, but on God's nature. Pag sinabing God's nature, it is God's nature yung pag-ibig because ang sabi po ng 1 John 4:8, God is love. No, ayun po masabi niya, whoever does not love does not know God because God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Hindi niyo po pwedeng baliktarin yan na love is God. Otherwise, we will worship love. No, hindi siya, mali na po siya. It is God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Nature. Pag sinabi pong nature, halimbawa po, tayo po, ang human nature natin, makasalanan po tayo. Naging matuwid lang po tayo dahil kay Kristo. Amen. Kaya nga po, ang declaration po natin, bago tayo umuwi, by grace I am righteous, it's all because of Jesus. Meron pong famous quotation na maling-mali po, hindi po dapat pinapaniwalaan kasi po, bubuhat po ng bata ko, there are pastors na po nila ito, that I am a sinner, sabi po nila, saved by grace. Anong mali doon, pastor? Because hindi ka na sinner ngayon. Dapat po noon, I was a sinner, saved by grace. Because if you have been saved by grace, you are now righteous because of Jesus. Hindi tayo righteous because perfect ang gawa natin. Righteous tayo because inimpute, ipinasuot, ibinigay sa atin yung righteousness ni Kristo. He became sin, ang sabi po ng 2 Corinthians 5:21, para tayo ay maging righteousness of God.
Sa totoo lang po, kakilabot po yun. Itong salita po ng Diyos na ito, ayan po sa 2 Corinthians 5:21. Naging kasalanan ang Panginoon. Hindi siya naging makasalanan, pero naging kasalanan po siya. Dahil walang kasalanan ng Lord. Pero yung lahat, ibig sabihin po, lahat ng kasalanan po natin, lahat ng sumpa, lahat ng karamdaman, kinuha niya sa krus ng Kalbaryo para tayo ay maging righteous. Para tayo ay gumaling. Amen. And now, yun po ang incredible love of God. Now, ang nature po ng aso, tumatahol po yan at nangangagat. Ang nature ng ahas, ganun din po, nanunuka. Kasi nature po niya yan. Hindi mo pwedeng sabihin, uy, huwag ka nang tumahol. Huwag ka nang sabihin mo sa aso. Hindi po. Nature niya yon. Now, pag sinabing, love is the nature of God, kahit anong gawin po natin, hindi magbabago yung pag-ibig ng Diyos sa iyo. Andiyan pang lamaran ka. Sabihin mo sa katabi mo, kahit ganyan ka, mahal ka ng Diyos. Alam niyo ho ba yun? Kahit ganito po tayo, mahal tayo ng Panginoon. Kahit paminsan-minsan nagkukulang tayo sa Kanya, mahal po tayo ng Panginoon. Kung bakit merong Pasko na ipinanganak ang Kanyang bugtong na anak, because of His love. His nature. Agape love is patient, kind, and enduring. Tuloy po natin, binabasa natin. It's the love God shows us. And it's the love we're called to share with others. Sabi po dyan, ito yung pag-ibig na pinakita po, i-demonstrate po ng Diyos sa atin, na ito rin po dapat ang pag-ibig na ipakita po natin sa ating kapwa. Nang sabi ng Panginoon, kung mahal mo ang nagmamahal sa iyo, anong pagkakaiba mo sa pagano? Dahil minamahal ng mga pagano, yung nagmamahal lang sa kanila. Ang ibig sabihin po ng Lord yan, kahit yung taong hindi ka mahal, mahalin mo sila. Hindi tayo inibig ng Diyos dahil we are worthy sa Kanyang pag-ibig. Inibig tayo ng Diyos dahil nga po it is His nature. God is love. Amen. Amen. Hindi po yan based po sa ating performance. Hindi po yan based po sa ating, ay Lord, halimbawa, ang ganda ng devotion mo ngayon, isang oras ka nagpe-pray, perfect ang attendance mo sa church, hindi po pwedeng pagmalakihan sa Lord. Remember, napag-aralan po natin last week, kung naalala nyo pa sa Ezekiel 36:26, nag-o-obey lang tayo sa Lord dahil sa Spirit niya. I will change your heart of stone into a heart of flesh. I will put a new spirit in you, and I will put my spirit in you so that you will follow my decrees and ano na ba yan? Verse 27 na dapat, no? And careful to obey my laws. Ibig sabihin po niyan, kahit yung obedience mo, kapatid, hindi mo pwedeng pagmalaki. Kung bakit nakaka-obey ka lang, it is because of the Holy Spirit na dala-dala niya yung love and grace po ng Diyos sa atin. Kaya lang, bakit hindi ka nakaka-obey kung minsan? Kung minsan kasi ang inaano mo yung flesh. Kaya ano pong sabi ni Paul, do not gratify your sinful flesh. Huwag mong pagbigyan yung laman mo. Always follow the leading of the Holy Spirit para hindi ka mahulog sa kasalanan. Pag nahihirapan ka mag-obey, step on faith. Kapag nag-step on faith ka na, the Holy Spirit will empower you to fulfill yung pinapagawa ng Diyos po sa iyo. Lahat po na nakakuha ng magsabing Amen. It's not based sa ating pong achievement. Lord, first honor ako. Lord, best employee ako. Kahit sino ka pa, mahal ka ng Diyos. Hindi nakabase yan kung anong ginawa mo, anong performance mo, no? At kung basta mahal lang po tayo ng Lord because yun po ang nature niya. Amen. So, ano pong verse ang pwede po natin makita na unconditional love nga ang pag-ibig ng Diyos? Sa John 3:16. Sino pong nakakaalam sa John 3:16? Sigurado kayo, baluya yan? Praise the Lord. Nangalway ako mag-amen, pa po balo. So makinig kayo kung di nyo alam. No? John 3:16, for God so loved the world. Gayon na lamang ang pag-ibig niya, so loved, masyadong mahal ng Diyos ang sangkatawan. Ang word po dyan, it speaks about
the human race, the humankind, lahat ng tao, kaya nga sa Tagalog, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Sa ibang Tagalog po natin. So, mahal ng Diyos. Hindi mo, sinabi ba po dyan na, for God so loved the world because they are worthy? Wala po siyang reason. Ang nakalagay po kagad, for God so loved the world that, sa sobrang pag-ibig niya, ibinigay niya kanyang bugtong na anak para, sabi po dyan, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. No, alam niyo po, lahat ng tao mahal ng Diyos. Unconditionally. Even po yung napunta sa impyerno, minahal po ng Diyos yan. Unconditionally. Ang merong kondisyon ay yung salvation. Kasi nandiyan po, sabi po dyan, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes, condition po yun. Ang sino mang manampalataya shall not perish or shall not go to hell, but will have eternal or everlasting life. May condition po para maligtas. It is not automatic. Now, you need to believe. Napag-aralan po natin sa buong Biblia, what does it mean to believe? To believe is to obey. Very good children. Kaya nga po, dito makita po natin yung pag-ibig ng Diyos. It's not dependent on our behavior or worthiness. It was freely given to us. At nararanasan pa rin po natin hanggang ngayon, no? Ang pag-ibig ng Diyos. Kaya lang, hindi lahat ng tao nararanasan o na-experience po nila yung pag-ibig ng Panginoon. Sino lang po yung makaka-experience sa pag-ibig ng Panginoon? Ang sabi po ng Panginoon, you need to remain in my love. It's not automatic. Alam niyo po yung sinabi ng Romans 8:35, who shall separate us from the love of Christ? Nothing and no one can separate us but you. Kaya hindi po nakasulat dyan na sa Romans 8:35 hanggang 39, ikaw lang. Because hindi po tatanggalin ng Panginoon yung freedom of choice mo. Kaya ang sabi po niya sa John 15, no? I think 14 ba yun? Na remain in my love as I remain in the love of my Father. How do we remain in the love of God? If you keep my commandments or if you obey me, you will remain in my love. Amen po ba? Pwede nyo bang pag-check yun? Lupa lang yung maniwala din. Kaya John 15. No, ayan po. No, as the Father has loved me, so I have loved you. Now, remain in my love. It is a commandment. It is not automatic na lagi kayong nasa pag-ibig ng Diyos. You need to remain in His love. How do we remain in His love? Next verse, please. If you keep my commands, meaning if you obey me, you will remain in my love. Just as I have kept my Father's commands and remain in His love. So, yung mga perverted grace na po yan na, alam niyo po yung once saved, always saved period, that is demonic. Wala pong once saved, always saved. Napakaliit na phrase, pero hindi mo mababasa from Genesis to Revelation na, okay na, huwag kayong mag-alala, once saved, always saved period. No. Because, totoo po yung once saved, always saved, if you remain. Kaya sinabi mismo sa mga disciples na abide in me, mag-remain kayo sa akin. If you remain in me and my words remain in you, no, ask whatever you wish and it shall be done to you. John 15:7. Now dito, na pagtapos ng 7, 8, 9, ayan po, sabi po dyan, no one and nothing, sabi po ng nabasa natin kanina sa Romans 8:35, 39, nothing can separate you and no one can separate you from the love of Christ if you remain in His love. How do we remain in His love? If we keep His commands. If we obey His commands. Sabi nga po ni John, sa pag-aralan po natin last month, His commandments are not burdensome. Hindi mabigat ang mga utos ng Diyos. Kaya lang mabigat sumunod sa Diyos kasi ayaw mo. Kapag ayaw mo, mabigat yan. O anak, i-give up mo na yan. Hindi mo na dapat ginagawa yan. Alam niyo po kahit bakit mabigat kasi nag-e-enjoy ka pa sa kasalanan na yan. Pero kung ready kang sumunod sa Lord, lahat po magaan. Amen.
Now, I hope na naunawaan po natin to. Mararanasan mo yung love ng Lord if you obey Him. Kaya mapapansin nyo, pare-pareho tayong Kristiyano, pero bakit may mga Kristiyanong 20 years, 30 years ng Kristiyano, ano pa rin po sila, parang hindi umaangat sa buhay. Alam niyo po, kapag ang Panginoon na ang iyong pastol, ang sabi po ng Psalms 23, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. The Lord is my shepherd, I lack nothing. I shall not want. Bakit ho? Kapag si Kristo ang pastol mo, hindi ka magkukulang. Bakit yung iba, Kristiyano na nagkukulang pa rin? Yung iba po, sobra-sobra ang pagpapala nila. Dahil hindi po, mas mahal ba niya yung mas marami yung biyaya? No. Sabi ng Lord, He gives grace to the humble. Napag-aralan din po natin, anong ibig sabihin po ng humble? Yung tahimik, yung mukhang santo. Kapag tahimik, humble, alam niyo po kayo maniwala doon. Kung minsan det, ang taong tahimik, apin din reparatot. Ay, buti pa ako, banal ako. No. Yung tunay na humble ay yung sumusunod sa salita ng Diyos. Nagpapasakop kasi sa salita ng Diyos. Bakit po tinawag si Moses the meekest man on earth? Ang pinakamapagpakumbabang tao. Kasi halos lahat na inutos ng Diyos, sinunod niya. Pwera lang yung pinakahuli. Sabi niya, o Moses, kausapin mo na lang yung bato. Sa init ng ulo ni Moses, pinukpok niya. Pero hindi nagreklamo si Moses nung sinabi ng Lord, dahil pinukpok mo, hindi mo ko in-honor sa harap ng congregation, hindi ka napapasok ng promised land. Lord, ang dami ko nang ginawa, magmula po nung kausap kita sa Sinai, pinadala mo ako sa Egypt, 10 plagues. Hanggang hinati ang dagat. Lord, ang dami ko nang ginawa. Isa lang ang pagkakamali ko. Hindi na ako papasok ng ano. Alam niyo po, ganun po kabanal ang Diyos. Pag sinabi niya, kailangan sundin po natin. Amen. Kaya nga po tinawag pong pinakamapagpakumbaba si Moses. Hindi siya nagreklamo sa anumang utos ng Diyos. Because if you really believe God, you will obey without any complaints. Amen. Obey without complaining. Or obey without questioning. Hindi na-question si Abraham nung inutos po siya na i-offer si Isaac. Lahat po ng mga man of God in the book of Hebrews, Hebrews chapter 11, hindi po yan nag-question, hindi nagtanong sa Diyos, Lord, bakit napakahirap ng pinapagawa mo? Kasi alam niyo po bakit? Kapag may pinagawa ang Diyos po sa atin, tandaan niyo ito, hindi magkakamali ang Diyos. Kaya dapat tayong agad sumunod. Amen po ba? So if you want to experience God's love na hindi automatic, you need to obey Him. Amen. At empowered na po tayo because the Holy Spirit, yung Spirit that is in us, that is far more greater than the Spirit in this world, siya na po ang nag-empower po sa atin para masunod natin ang mga utos ng ating Panginoon sa ating mga buhay. May pinag-uutos pa po ang Lord sa inyo, kayo lang po nakakaalam. Anak, isuko mo na yan sa akin. Yung boyfriend mo na hindi mananampalataya, i-give up mo na yan. Lord, sayang. Pogi, wala kasing pogi sa Calvary. Hindi nung sinabi kayo ng pogi kay Calvary. Tignan nyo nga po yung mga single dyan, wala bang pogi? No? Alam niyo po, ang tunay na pogi, yung pong merong takot sa Diyos. Ano ba ibig sabihin ng pogi? No? Presence of God inside. No? Sabihan mo kayong kasibing mo lalaki, tigkang chance mo. Adyang makanyang kahit tsura, pogi ka pa rin uling at yung ginuki ka. Okay. Sa Romans 5:7-8, ang sabi po dito, very rarely will anyone die for a righteous person. Napakadalang daw po na ang isang tao ay mamatay para sa isang matuwid na tao. Though for a good person, someone might possibly dare to die. Siguro yung mabuting tao, pwede siyang mamatay sa ganun. Yung pwede niyang i-offer yung kanyang puso para i-transplant sa isang tao na kailangan po niya ng bagong puso. No? Pero, alam niyo po, pero verse 8 ang sabi ho dito, God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ
died for us. Amen ho ba? Makasalanan pa ho tayo. Hindi po hinintay ng Diyos na bago ko ibigay ang aking bugtong na anak, kailangan tumino muna ang tao. Hindi po. Kaya nga po unconditional. Makasalanan pa tayo, ipinagkaloob na niya si Kristo sa atin sa krus ng Kalbaryo. I remember po 2007, kasi po magna 19 years na po akong nagdadialysis this January. 2007, pinuntan po ako ng kaibigan kong pastor, missionary mula po sa Indonesia. Ang tawag po sa kanya, Pastor Tony. Ang talagang pangalan po niya, Indonesian name niya is Rachmat Harjosowito. Medyo mahirap po. Kaya sabi niya, dahil nahihirapan kami, just call me Tony. Sabi po niya, no? Anyway po, nung nalaman po niya ang nagdadialysis ako, pinuntuhan po niya ako sa dialysis. Sabi niya, Manny, hindi pa ako pastor noon, you're still young. No? Sabi, I was 32 years old then. You're still young. I would like to donate one of my kidneys. Ako, sabi niya, I'm old already. Kanya, ikaw, marami ka pang pwedeng gawin. Medyo marunong po siyang konti ng Tagalog. Sabi niya, but I'm old. Actually po, 55 years old pa lang siya. Pero ino-offer po niya ang kanyang kidneys sa akin. Sabi ko, Pastor Tony, inaasa ko ang lahat kay Lord. No? Kahit yung mga kapatid ko, hindi ko sinasabing bigyan niyo ako ng kidney. No? Sabi ko, inaasa ko, kagalingan ko, ang dami na pong pinagaling sa akin ng Lord. Walang imposible kay Lord. Now, ang tanong, bakit kaya in-offer po ni Pastor Tony sa akin yung kanyang kidneys? Kasi nakita po niya, ito pong pastor na ito, ang dami pong pastor at mga business people na inutangan po siya, mga Kristiyano, pero hindi siya binayaran, mga balasubas. Pero ako po, nakilala ko siya, kahit nasa business po kami noon, alam niya, nahihirapan ng business, pero hindi ko po siya inutangan, hindi ko po siya pinagsamantalahan. Nakita po niya yung integrity po sa akin bilang Kristiyano. Now, ang tanong, kung ako po ay balasubas, masama ang ugaling tao, palagay niyo pupunta kaya ako ni Pastor Tony na bibigay ko. Hindi po. Kahit po kayo. Sabi, pwede niyo bang i-donate yung isang kidney niyo dun sa dating taong nag-rape? Bibigay niyo kaya yung ano niya? Alinin, paboremeng matayan, marok yan. Di ho ba? Yung tao nga yan, may maidutang kako yan. Paborem mo na yan, matayan niya mo. Very rarely, sabi po ng Bible, napakadalang lang, na ipagkaloob ng isang taong kanyang buhay sa isang tao. Siguro sa isang mabuting tao, pwede, sabi po niya. Pero ang Diyos, sabi po sa verse 8, makasalanan pa tayo, ikaw at ako, no? Napakahirap po ito. Ibinigay na po si Kristo sa atin. Alam niyo po, meron po sana kaming ipapalabas sa inyong isang illustration. Na ginagawa pong illustration to ng maraming pastor, iba po ng mga parid pong sa mga recollection, retreat. No? Remember, nung nag-aaral pa po tayo, kayo mga estudyante, alam niyo po yan, na meron daw pong isang operator po ng, ng bridge ng tren. Sa tuwing darating po ang tren, binababa po niya inaayos po niya yung rail, meron po siyang control. Kasi minsan, dinala po niya ang kanyang anak at pasyal-pasyal yung kanyang anak, napunta po sa railroad ang kanyang anak sa tulay, at paparating na po yung tren. Ang sabi po ng tatay, anak, di niya naririnig po. Akala ng anak, kumakaway yung anak. Di malapit na po yung meron pong choice yung tatay na i-derail po yung tren para mailigtas ang kanyang anak. Pero nung naisip po niya napakaraming tao, isa-sacrifice ko na lang ang aking anak. So, to make the long story short, namatay po yung kanyang anak. Nalusaw po siya sa gulong po ng tren. Alam niyo po, ano man po ang ilagay mo po sa tren. Noon po, naglalaro kami dyan sa Ausabi Tramo. May tren pa ho ng PNR, dumadaan pa. Kapag po po kami ng pako, ng malaking bato, napupulbus po yan. Yung pako po, pit-pit na pit-pit po. Ganun po kabigat ang tren. So imagine yung nangyari po sa anak niya. So nung namatay po yung anak, iyak na iyak yung tatay. Lalo siyang umiyak nung pinakita po, dumaan yung tren, yung mga tao, nag-e-enjoy sa kasalanan, umiinom, nagda-drugs, may mga sexual perversion. Lalo po siyang parang nagsisisi siya, buti pang liligtas na yung kanyang anak. Pero sabi po nila, ganon ang Diyos. No, hindi po ganon ang Diyos. Hindi siya ganon.
Yung pong amang yon, hindi niya alam ang mga tao. Pero ang Ama, kilala niya tayo. Makasalanan tayo. Kilala niya ugali po ng tao, rebelde ang tao. And yet, kahit alam niyang masama tayo, ibinigay niya si Kristo para mamatay sa krus para ikaw at ako, kapatid, magkaroon ng kaligtasan at hindi mapahamak sa impyerno. Kaya walang katulad ang Diyos. Walang ilustrasyon o walang anumang bagay na pwede mong ikumpara ang pag-ibig ng Diyos sa sakatauhan. Mahal ka ng Panginoon kahit anong mangyari, kapatid. Amen. Because that is His nature. God is love. Hindi po inintay na maging worthy po tayo na no one is worthy of His love sa atin po. Basta po mahal tayo ng Lord because that is His nature. 1 John 3:1, see what great love, ang sabi po dito, the Father has lavished on us. Napakadakila daw po, napakalaki ng pag-ibig po sa atin, na labis-labis. Yan po ibig sabihin ng lavish. Lavish po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sobra-sobra ang pag-ibig ng Diyos po sa atin. Na, bakit po? Sabi that we should be called children of God. And that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him. Sa sobrang pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi lang niya tayo liligtas. Pwedeng sabihin ng Diyos, sige, liligtas ko kayo. Papasok kayo ng langit. Marami po mga nilalang sa langit, ligtas po sila. Pero hindi sila anak ng Diyos, including the angels. May mga seraphim, may mga cherubim, marami pong creation sa langit po. No, I do believe mas marami pa sa mundo. Pero hindi sila anak ng Diyos. Pero ikaw at ako, wala pa man tayo sa langit, ngayon pa lang, ginawa na tayong anak ng Diyos. Na lahat ng mga anghel, did you know, mga servant po natin sila? Ang sabi po ng Psalms 91, He will command His angels concerning you. Ibig sabihin po niyan, ang bawat isa po sa atin, nag-assign po ng angel ang Diyos sa atin. Pero hindi automatic na susunod, hindi po susunod ang angel po sa atin, kundi lang sa salita ng Diyos. Kaya nga po, gusto mong sumunod ang angel, sumunod ka sa salita ng Diyos. Because ang sabi rin po, I think sa Psalms 107 yan, the angels only heed to the word of God. Kaya nga po, He will command. Hindi po niya sinabing, you command the angels. Ang nagko-command ang Diyos po. Ang bawat isa po sa atin, merong angels. Amen. Kasaya yun, eh. Kaya nga po, hindi ba ho kayo na-amaze? Kung minsan, ang dami pong na-aksidente, pero tayo, iniingatan ng Diyos. Ewan ko po kung nakita niyo po, minsan pinreach ko po, because ilang buwan na po nakakaraan, buntik na po kami ma-aksidente ng misis ko. Sunday po yan, tapos ko pong mag-preach ng umaga, so pauwi na po kami. Dahil walang ganong sasakyan, gusto ko pong patakbuhin po ng mabilis ang sasakyan kasi sabi nga po nila para kung ano man po yung mga naka-stack sa ng sasakyan, lumabas. No? Napatakbo ko po siya hanggang 90. Sakto, green po yung sa Pulumbulo, sa MacArthur Highway. So tumatakbo po ako ng 80 to 90. And then, bigla na lang po, lumabas po yung motor. Alam niyo po, bigla pong lumiko po ang sasakyan. Pero ako po ang nagpreno. Sabi ko sa misis ko, hindi ko alam paano lumiko ang sasakyan. Nung re-review ko po sa aking dashcam, 1 second lang po, 1 second tatamaan ko na siya. Alam niyo po gano'ng kahaba ang 1 second? 1. Ganun po. Pero bigla pong, kung ako pong nun, isipin nyo, sa biglang pagliko po, pwede po akong sumemplang sa takbo po ng 80 to 90. Pero iningatan po ako ng Lord. Bakit? Wala man po, hindi ko man po, sa 1 second, hindi ko na po nabanggit yung pangalan Jesus. Imposible na po na 1 second mabanggit mo pangalan ng Jesus. Bakit po ako sinave ng Lord? Hanggat nananatili ka sa Kanya, yung divine protection niya, yung mga angels niya, iingatan kanila. Yan ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, kapatid. And that is about Christmas. Kahit wala kang Noche Buena ngayon, dahil wala kang 500 pesos na Noche Buena. Nabalitaan nyo na ho ba yun? Kailan ko lang nabalitaan? Sabi mo, 500 pesos daw yung nanuita, sardinas siya mo, makanyan. Ding tao kay gobyerno niya. Dapat na rin ay praise the Lord.
Praise the Lord. Pato magkasala ako pa karela. Pero we need to pray for our government. Alam niyo po, hindi po aksidente yan na binubulgar po ng Diyos ang mga masasama, yung corruption sa government. Why? Because for many years, pinagpipray po natin ang ating government. Ngayon po yung answered prayers. We pray na talaga pong, hindi lang po ang DPWH, lahat po ng sangay ng gobyerno. Maniwala kayo, pati SK. Meron bang SK sa'yo dyan? Hindi ako maniniwalang walang korap na kabataan. May mga na-interview na po kami. Tinuturuan silang mag-korap ni Kapitan. Hela balasubas. Amen. But anyway, we need to pray for our government. So ganito po tayo kamahal ng Panginoon. Hindi lang tayo basta linigtas. Tayo po, the greatest blessing po sa atin, yes, yung kaligtasan. Pero hindi ka lang basta ligtas, kapatid. Ikaw ay anak ng Diyos. Kapag anak ka ng Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Bakit? Kasi anak ka niya. Sino ba ho ditong magulang na pinabayaan nyo na? Matinong magulang, ha? Marami po kasi magulang ngayon, hindi matino. Yung nilalagay po nila sa alanganin ng kanilang mga anak, binebenta yung laman ng kanilang mga anak sa online, alam niyo po, para kumita lang. Mga demonyo pong mga magulang yan. Pero kung ikaw ay matinong magulang, no, mamahalin mo ang anak mo, gagawin mong lahat para makita dahil mahal mo ang inyong anak. Amen. Mga matinong magulang, amen. O pilala rin matinong magulang, Kenny. Praise the Lord. So God's love is not based on human merit. God's love is an earned or deserved. It's a gift given freely. Number 2, God's love is revealed through the birth of Jesus, demonstrating that His love is sacrificial. Amen. Alam po natin ang agape love is not based on feelings sa isa sa mga definition po niya. Kaya nga po, kapag may kinakasal ako, at ang sinasabi kong madalas sa mga kinakasal ko, yung pag-ibig nyo dapat hindi base yan sa feelings. Because yung feelings, very deceptive yan. Anong sabi ng Jeremiah 17:9? The heart is deceitful above all. It talks about yung feelings. No, ay, feeling ko, mahal ko siya. Kaya marami po ngayon na mag-boyfriend pa lang, naghihiwalay na. Bakit? Sasabihin niya, maghiwalay na tayo. Bakit? Wala na akong nararamdaman sa'yo. So, madalas sinasabi ko sa kinakasal ko, dapat ang pag-ibig nyo nakabase yan sa isang desisyon. It is volitional. It is based on decision. Kung paano nagdesisyon ng Diyos na mahalin niya tayo kahit anong mangyari, it is volitional. It's based on decision. It's not based on feeling. It is based on what? On commitment. Na committed ka na sa mahal mo sa buhay, kahit anong mangyari, mamahalin mo sila. Amen. Amen. Salamat po kay Apulong. Amen. At balo yun, ikang 2 o'clock service, dati magana kayo eh. O tala kayong gana yan eh. Uling hala kayong pamasko. Kahit na anong mangyari, ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig nawa'y maghari, sapat nang si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Amen. Bakit ka malulungkot nung wala kang bayong kay? Meron ka namang Kristo sa buhay mo. Na hindi mo alam, mamaya lang, bukas lang, makalawa, darating na siya. Nanan may tang Noche Buena ng 500 pesos. Forget about that. Amen. Alam niyo po, yung sacrificial love, no? Ibig sabihin po nito kapag sacrificial love, inuuna mo yung pangangailangan ng ibang tao kesa sa'yo. Parang ang matinong magulang. Hindi basta magulang, kasi marami pong magulang hindi matino. Kakainin mo na lang na ikaw na matinong magulang dahil gutom ang iyong anak, ibibigay mo pa sa kanya. Ewan ko po kung nararanasan po natin ngayon yan. Kasi ngayon, masagana po tayo. Punta ka lang sa kanto, may pagkain. Kahit saan, nabilang nyo na ba kung kailang kainan meron? Nung panahon po namin, ang meron lang kainan, wala pang Jollibee po noon, a cool spot. Nano pa nanita pa kay Kene? Kene palengke, Otis, yan po, mga ganyan lang ho. May ano na po, merong McDonald's na sa Dao po noon. Matanda na po yung McDonald's yan.
Pag nag-McDo ka na, big time ka na. Pag nag-aaral ka, merienda mo, saging o kamoting nagpapalabas ng masamang hangin, at saka po, buko, no, piso kaya 50. Na pagkatapos ininom ng isa, o ikaw magkano? 50 mo po. Lublub niya aking kain. O sige, ini na. Tage-tage, metong niya ang baso. Pero ngayon, ang mga bata, gusto po nila, McDonald's. Ang merienda po nila, Jollibee. No? Burger King. Ayun, munta ka kin dialysis, mga teenager, nagda-dialysis. Bakit po? Kumakain po sila lagi ng mga junk foods. Mga fast food po yan, junk food po yan. Hindi ako maniwala. No? Maniwala po kayo, marami po pala sa Amerikano, kumakain lang sila ng burger, karamihan, once a month. Dahil alam po nilang nakakasira po sa ano. Eh yung ilan po sa atin, nakakailang burger kayo sa isang linggo. No, araw-araw, burger. Alam mo na yung lupa na kang hamburger. No, pero going back, nung panahon po namin, kapag sinabi mong, makakainin mo ba ito? Wag na. Ako po, ngayon, nangyayari pa ito. Pag sinabi ng mga anak ko, Daddy, kakainin mo ba ito? Sige, kainin mo na anak. Bakit? Dahil sa pag-ibig mo, magsasakripisyo ka. Kahit na gustong-gusto mo. Pero yung ibang mga magulang, lalo na yung mataas sa sugar, may chocolate, itatago sa anak yan. Kaya mataas ka sugar, nakantako chocolate. Pisa sa likod mo pa. Expired ne, kakanan ne pa. That is not sacrificial love. Ang sacrificial love, willing to give up everything for the sake of your loved ones. Ito po ang ginawa po ng Panginoon. Ang sabi po niya sa Romans 3:25-26, God presented Christ as sacrifice of atonement. Sacrifice of atonement, ibig sabihin po dito, inihandog si Kristo bilang sacrifice na pambayad, atonement, pantakip sa ating mga kasalanan. Through the shedding of His blood to be received by faith. So hindi automatic, you need to receive by faith. He did this to demonstrate His righteousness. Tandaan niyo po yan, no? Naka-highlight po siya. Ginawa po niya yan, ipinagkaloob ng Ama ang kanyang anak to demonstrate His righteousness. Na ibig sabihin po dito, pakita niya na siya ay matuwid. Because in His forbearance, He had left the sins committed beforehand in the old time, especially in the Old Testament, unpunished, hindi pa ho naparusahan. Pero lahat na ng ating kasalanan, past, present, future, naparusahan na po yan, binayaran na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Verse 26, He did it to demonstrate, again, inulit po ni Paul, His righteousness at the present time so as to be just. Tayo po'y mapatuwid in the one who justifies those who have faith in Jesus. Alam niyo po, ang pag-ibig ng Diyos ay matuwid. Marami pong mga tao po ngayon na ang pag-ibig po nila baluktot. Kasi dito po, sabi po dito, bakit po inihandog niya si Kristo? Noong pong high school ako, sabi ko, Lord, bakit Diyos ka naman, walang imposible sa'yo. Bakit hindi mo na lang kami basta pinatawad, pinapasok na lang sa garden mo, sa langit, na hindi ka na nagkatawang taot na hirapan pa na mapako sa krus. Ang galing-galing ko, no? Para bang Junius. Pero as I've learned the Bible, ang batas pong espiritual na tinakda ng Diyos, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Romans 6:23. Merong dapat mamatay para... Kaya nga po, yung mga pinapagawa po niya sa mga Hudyo, na pag may kasalanan kayo, mag-offer kayo ng unblemished na mga perfect na mga tupa, na mga baka, pambayad ng kasalanan ninyo. It is a typology, or it was a typology of Jesus. Sabi nga po ng Book of Hebrews, lahat ng nangyari sa Old Testament, lalo na po yung mga sacrifice na ginawa po, it was the typology of Jesus na siya po yung i-offer para pambayad, pantakip sa ating mga kasalanan. Now, kung ang gagawin ng Diyos, tatanggapin lang niya tayo, parang si Adan at Eva, nung umaalis na po sila, pinalis po sa garden, tapos sabi ng Diyos, sige na nga, balik na kayo, pinapatawad ko na kayo, total isang, ano po yung kinain nila? Mansanas? No, hindi po, no. Tawag po dyan, the fruit of the knowledge of good and evil.
Bakit hindi ginawa ng Diyos? O Adan and Eva, sige, pinapatawad ko na kayo. Bakit po? Kapag ganun po, i-condemn siya mismo ng sarili niya, i-condemn siya ni Satanas, sasabihin niya, tignan mo, hindi ka na matuwid. Hindi pwedeng pumasok yan sa iyong kaharian dahil masama sila. Anong ginawa po ng Diyos? Ito po. Kaya nga po, sabi po dyan sa binasa natin, He did it na i-offer si Kristo as the sacrifice of atonement para sa ating kasalanan dahil siya ay righteous because God is just. Matuwid po ang Panginoon. Because God is holy. Kapag sinabing He is holy, He is just, He is love, He is merciful, He is good. Yun po ibig sabihin ng holiness. Kung i-violate niya, basta ka nalang papasukin ng Diyos na walang nagbayad sa ating kasalanan, hindi na po siya banal. Hindi na matuwid ang Diyos. Nagkamali na po siya. Pero hindi po nagkamali ang Diyos at hindi kailanman magkakamali ang Diyos. Kaya nga po sa atin, kahit tayo pong ipako sa krus, kahit ngayong Holy Week, ipako sa darating na Holy Week, ipako ka sa krus, kapatid. Yung mga pinapako sa krus dyan, hindi sila katanggap-tanggap. Dapat po, ang dapat mamatay sa krus, wala siyang kasalanan. At ang hindi po nagkasala na naging tao, walang iba, kundi si Kristo lamang. Amen. I hope nakukuha niyo po ito. This is a very important doctrine po sa atin, na hindi ka ligtas dahil sa ginagawa mo. Gumagawa ka ng mabuti, sumusunod ka sa Diyos, dahil yan ang bunga ng iyong pananampalataya. Ang pananampalataya kailangan magbunga because faith without works is what? Is dead. Walang saysay. Amen. Kung buhay ang pananampalataya, dapat ikaw ay sumusunod sa Diyos. Gumagawa ka ng mabuti to glorify God. Amen. Not to glorify yourself, not na magkaroon ka ng sarili mong credit or your own merit, but to glorify God. Kaya hindi wala tayong pwedeng ipagmalaki. Yan po, salamat sa verse, James 2:26. No, where faith without works is dead. Now, going back po, ganito po, ang mga tao po ngayon, sasabihin nila, hindi ko pinapalo yung, sino po dito may mga anak? Pinalo nyo na ho ba yung mga anak? Lalo na po nung bata sila. Amen. Yung iba, hindi namamalo po ng kanilang mga anak. Kasi sabi nila, mahal kong anak ko kahit nagkakamali siya, kahit nagkakasala siya, ayoko siyang pagalitan, ayoko siyang paluin. In other words, ayaw niyang idisiplina. Ngayon, ang tanong ko, mas matalino ka ba sa Bible? Ang sabi ng Bible, kailangan mong idisiplina ang iyong anak. Spare the rod, you will spoil the child. Huwag mong paluin, magiging spoiled po yan. Tayo po, na-disiplina. Minsan po, nag-uusap kami ng mga pastors about discipline. Sabi nga ni Pastor pero ang sakit ng mga naranasan natin sa ating mga magulang, yung papaluin ka ng sinturon, kung ano man. Kung minsan, yung maglalagay ka ng, ewan ko po yung mga kaedad ko po sa inyo dyan, 51 na po ako, naglalagay ka ng karton sa puwet mo. Para hindi masakit. Pero halata, siyempre, along panghaharang mo, yung daliri mo. Yakupin, may ngasagap ko pang tatang ko eh. Excuse po, no? Ang mga magulang po namin, lalo po tatay ko, disciplinarian po sila. Dito po sa Clemendes, naging teacher ko po ang tatay ko. At dahil teacher ko po siya, pero dahil likas na maingay po ako, nasa harapan po kami. Alam niyo po yung desk na 3 po yung nakaupo? Sepok na ako. Hindi pa po bawal nun ang ganyang klaseng disiplina sa mga at yung pong ulo ko umuntog sa pangalawa, pati yung pangalawa umuntog sa pug. Para pong billiard. Mula po nun, tinandaan ko po yun na nahimik po ako. Marami pong pagdidisiplina po sa amin ng aming tatay. Pero sabi nga ni Pastores, pero bakit matino tayo at saka mahal natin ang ating magulang? Kasi po, yun po ang sabi ng Bible. Mas magmamahal ang anak kapag dinisiplina mo sila. Yung anak na hindi mo dinisiplina, hindi kanya mamahalin. Kasi po, hindi natin naintindihan, but that is the mystery of being disciplined. Amen? Kasi compromise po yung hindi mo, kahit sa kaibigan mo, hindi ko kinokorek yung kaibigan ko kasi mahal ko siya. Para mo sinasabing, okay lang, sige, dahil best friend kita, yan ang gusto mo,
pumunta ka ng impyerno, bahala ka. Anong sabi ng Bible? Open rebuke is better than secret love. Kaya nga po yung kaibigan nyo kapag pinapagalitan ka niya dahil sa iyong masamang gawa, mahal ka niyan. Kinokorek ka niya. Pero yung kaibigan mo pinapabayaan ka lang mag-drugs, pinapabayaan ka lang mag-bisyo, magsugal, hindi ka mahal niyan kasi gusto niya, wala siyang pakialam kahit masira ang buhay mo, wala siyang pakialam kahit mapaimpyerno ka. That is not God's love. Kaya ang Diyos po, hindi siya nag-compromise. Ay hindi ko naalala yung aking anak. Basta sige, patawarin ko na lang kayo. Yung pag-ibig ng Diyos, it is pure, holy, and righteous. Amen. Ito po yung pag-ibig na agape love na tinanggap po natin sa ating Panginoon. Kaya kung mahal mo yung tao, mahal mo sa buhay, dapat kung mali sila, kinokorek mo sila. Because that is true love. Amen. Nakakasunod ho ba kayo? Makagising ko pa. Buriye pang tuloy ko na ini o mag-closing prayer na ako. Sabi po sa 1 John 4:10, nang sabi po dito, this is real love, that we love God, but that He loved us. Ito yung tunay na pag-ibig na mahal tayo ng Diyos at ibinigay niya, He sent His Son as sacrifice to take away our sins. Sabi po ng Panginoon sa John 15:13, greater love that has no one than this, than to lay down one's life for his friends. Wala na daw pong higit pa sa pag-ibig ng isang tao na sinacrifice niya, ibinigay niya ang kanyang buhay. Sa true story po ito, no, sa mga Amerikano po, mga sundalo sa Middle East, minsan po sa mga grupo po nila, no, dahil siya po yung parang lead officer, inagisan po sila ng granada. Alam niya, mamamatay silang lahat. Pero ang ginawa po niya, para hindi na lang silang lahat mamatay, siya na lang po. Lumundog po siya sa granada, pinantakip ang kanyang katawan para lang maligtas ang kanyang ano. Ang tawag po ng Panginoon doon, wala nang higit sa pag-ibig na yun. Now, sino po ang namatay po sa atin, na makasalanan po tayo, ibinigay niya ang buhay niya sa atin. At tinawag niya tayong mga anak ng Diyos, tinawag pa niya tayong mga kaibigan niya. Walang iba ang Panginoon. Kaya wala nang hihigit pa sa pag-ibig ng Diyos sa iyo, kapatid. Kaya pag meron ka lang nararamdaman na sakit o wala ka lang pera, Lord, bakit ganito? Wag ka dapat. Alam niyo po, kapag nagreklamo ka sa Diyos, you are opening doors to the evil spirits. Amen. Kapag nagrereklamo ka, it's not God na pinaparusahan ka. Automatic po yun. Kapag naghahanap, alam niyo po, hindi ka basta masisila ng dyablo, hindi ka pwedeng saktan ng demonyo o ni Satanas kung wala siyang makikitang open door sa iyong buhay. Ang mga open door, pagmumura, pagsisinungaling, paggawa ng masama, those are open doors para ang mga evil spirit ay makagawa sa iyong buhay. You want protection? Kahit na hindi maganda ang iyong sitwasyon, kahit na hindi, parang ako po, kahit hindi maganda yung pagramdam mo, magpasalamat ka sa Diyos. Because I remember noon pa po, na 3 years na po ako nagda-dialysis noon, on 3rd year. Sabi ko, Lord, ang tagal ng aking kagalingan. Kala ko nagpapagaling ka, nagreklamo ako sa Lord. Agad-agad po, nagdugo po ako. Muntik na po ako mamatay. Buhat po nang sabi ko, Lord, magbuhat ngayon, hindi na po ako magre-reklamo. Kahit masama, masakit ang pagramdam ko, anuman ang sitwasyon, Lord, anuman ang aking nararamdaman, magpapasalamat ako sa iyo. Because that is the Word of God. 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks to God, for this is God's will for you in Christ Jesus. Amen. Ayan po, sabi po dyan, give thanks in all circumstances. Hindi ako nagpapasalamat dahil dun sa karamdaman. Nagpapasalamat ako sa Lord kahit dumadaan ako ng karamdaman, ng kasakitan, alam ko na kasama ko pa rin ang Diyos. Dumaan ka man ng apoy ng problema, dumaan ka man ng ilog ng problema, kasama mo ang Diyos. And that's why you need to give thanks to God. Na kahit kailan, ang sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ganyan po tayo kamahal ng Panginoon. Amen po ba? So God's great love for us led Jesus' sacrifice on the cross, where He took the punishment for our sins, showing us just how much God loves and values us. Gaano tayo kamahal at pinapahalagan ng Panginoong Diyos. Tignan niyo po ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Lastly, God's love is revealed through the
through the birth of Jesus, demonstrating that His love is transforming. God's love changes us and enables us to love others. Alam niyo po, ang pag-ibig po ng tao, nakakapagpabago naman. It is inspire us to change. Nung nakita mong mahal ka ng magulang mo kahit balasubas ka, nagbago ka kahit papaano, namamahalin mo, nagbago ka para sa magulang mo. Nung nakita mo yung isang tao na dati mong inaaway, asawa mo man yan, kaibigan mo o anak mo, pero minamahal ka pa rin niya, nabago ka dahil dun sa pag-ibig niya. Pero hindi kumpleto. Pero yung pag-ibig ng Diyos kapag tinanggap mo, kapatid, nung tinanggap natin ang pag-ibig ng Diyos, hindi lang tayo nabago ng ugali at nababago pa rin hanggang ngayon, nabago yung pagkatao po natin. Mula sa pagiging makasalanan, naging banal po tayo, naging matuwid tayo dahil kay Kristo. Nagkaroon po tayo ng new identity. Na tayo ngayon ay hindi na anak ng dyablo, kundi mga anak ng Diyos dahil kay Kristo. Yun po ang power ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. Ang sabi po ng 1 John 4:19, we love because He first loved us. Kung bakit kaya nating umibig ng totoo, dahil unang umibig sa atin ang Panginoon. Bakit po? Kaya nga po sabi ko kanina, nandun po na sabi ko, 1 John 4:8, yun po, na God is love. No? Tinanggap natin ang pag-ibig ng Diyos kung bakit tayo nakakaibig po ngayon. Ibig sabihin po niyan, ang tunay na pag-ibig, ang originator, ang source, ay ang Diyos. Amen. Kapag sinabi mong walang Diyos, saan natin kukunin ang definition ng pag-ibig? Pag sinabi mong walang Diyos, katulad ng mga hindi naniniwala sa Diyos, mga atheist, saan nila kukunin yung standard of good? Standard of right and wrong? Sinong magsasabi kung ano ang tama at mali? Sinong sasabi ano ang mabuti at masama? Sino ang magsasabi kung ano ang pag-ibig at hindi pag-ibig? Ang pwede lang pong magsabi kung anong tama at mali, kung anong mabuti at masama, kung ano ang tunay na pag-ibig, walang iba kundi ang Diyos. Because God is good, God is righteous, God is just, and God is love. Siya lamang po. Hindi pwedeng i-define ng love ng LGBTQXYZ, na ano laman po din. Hindi ang mga mababatas ng mga senador o congressman ang pwedeng mag-define what is right and wrong, what is love. Ang Diyos lang, wala ng iba. At ibabase po yan natin lagi sa salita ng Diyos. Kaya sabi ni Paul, huwag kayong aalis kung ano ang nakasulat para hindi tayo mapahamak. Amen. Hindi ikaw ang pwedeng magsabi sa akin, ganito para sa akin, ganito ang pag-ibig. Hindi mo pwedeng i-define ang pag-ibig because ang pag-ibig ng galing yan, ang tunay na pag-ibig ng galing yan sa Diyos. Amen. So, nung tinanggap po natin ang pag-ibig ng Diyos, ang tanong, how did we receive God's love? We received God's love when we accepted Jesus as our Lord and Savior. I-shortcut ko lang po, baliktarin ko lang po. Sabi nga po sa John 1:12, to all who believe Him and accepted Him, He gave the right to become what? Children of God. Nung tinanggap po natin ang Panginoon, naging anak tayo ng Diyos, natanggap po natin ang Kanyang pag-ibig, nagbago po ang identity natin according sa 2 Corinthians 5:17. No, sabi po diyan sa Tagalog po, ang sinumang na kay Kristo ay bagong nilalang na. Ang lumang pagkatao na makasalanan, kahit ano ka pa noon, no? Kahit magnanakaw ka, dati kang rapist, mamamatay tao, dati kang chismosa, ngayong na kay Kristo ka na, bago ka na, kapatid. Amen. That is the love of God. Binabago ho tayo at binago tayo, patuloy na binabago ng Diyos. Ang sabi po ng Romans 5:5, and hope does not put us to shame. Hindi tayo pinapahiya ng pag-asa natin na meron tayo kay Kristo. Why? Because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Hindi tayo mapapahiya ng Lord sa mga pag-asa, sa mga prayers po natin dahil mahal tayo ng Diyos. Kapag nawawalan ka ng pag-asa, kapatid, isipin mo lang, mahal ka ng Diyos kahit ikaw ay makasalanan. Nung ako po ay nag-dialysis, nasa National Kidney Institute po ako, yung first dialysis ko po sa Manila sa NKTI. Na-opera na po na ako ng IJ para po sa aking access sa dialysis. Excuse po. Iniwan po ako sa floor na walang tao, no, nakakatakot. Pero kinausap ko po ang Lord, Lord, ang dami ko pong kasalanan sa inyo. Tinakasan ko po ang pagiging pastor. Alam ko, 18 years old pa ako, magpapastor ako. Then, ang sabi ko sa inyo, Lord, magtatrabaho lang ako ng ganito. Then, magpapastor na ako. Pero, nung nagtayo ng business, Lord, ayusin ko lang itong business na tinayo namin na aking kaibigan. Nung naayos po, hindi pa rin ako umalis.
At alam ko, may mangyayari sa akin. 2007, bigla akong there. Sabi ko, Lord, ang dami ko pong kasalanan. Naging lover of money ako. Naging mukhang pera ako, Lord. Sabi ko, ang dami kong kasalanan. Pero alam ko, isa lang ang hindi magbabago. Mahal mo pa rin ako at hindi mo ako pababayaan. Kung bakit buhay po ako ngayon, hindi dahil mabuti po ako, nang hawakan po ako sa salita niya, nang hawakan po ako sa pag-ibig ng Panginoon. Hanggang ngayon, ginagawa ko pa ito. Pag na-opera po ako, 3 beses po ako na hospital po ngayon, na ICU, napunta pa po ako ng St. Luke's. No, pero ang lagi kong sinasabi, Lord, mahal mo ko, alam ko, hindi mo ako pababayaan. Alam nyo, bakit hindi kayo pababayaan ng Lord? Maniwala lang kayo na mahal kayo ng Panginoon. Have confidence in the love of God for you. And you will experience His goodness in your life. Amen. Maniwala po kayo. Kahit ganyan po kayo, mahal kayo ng Diyos. Have that confidence. Lord, alam ko, mahal mo ko. Marami akong mali, Lord, pero ang pag-ibig mo hindi nagbabago. Lord, alam ko, mahal mo ko, mababayaran ko mga utang ko. Lord, alam ko, mahal mo ko, magiging masagana pa rin ang Pasko namin. Lord, alam ko, mahal mo ko, ikaw ang kagalingan ko. Lord, alam ko, mahal mo ko, na mapag-aaral ko pa rin ang aking mga anak. Lord, alam ko, mahal mo ko, ililigtas mo ang aking buong pamilya dahil mahal mo kami, Panginoon. Amen. Because of God's love, we were transformed into new persons with new identity, making us children of God. Mag-review na po tayo. First attribute, love, God's selfless care for humanity. Number 1, His love is unconditional. Number 2, His love is sacrificial. Number 3, His love is transforming. Last verse before we take the Holy Communion. 1 John 4:10-12. This is love. Ito po daw ang pag-ibig. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as atoning sacrifice for our sins. Ito po ang isa sa mga definition ng love na binigay po ng Panginoon, ng Diyos, ang kanyang bugtong na anak sa atin. Verse 11, Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. Kailangan mahalin natin ang bawat isa. Magpatawaran. Amen. Kung meron pa po kayong hindi pinapatawad, patawarin nyo na po. Because basahin nyo po ang 1 John, I think chapter 2 or chapter 3. Kapag ikaw ay merong bitterness, wala kang eternal life. Huwag kayong maniwala kay Satanas. Okay lang na may galit ka, hindi po. Hindi okay na may galit ka. Wala pong papasok sa kaharian ng Diyos sa langit na merong sama ng loob. Ang lahat ng papasok sa langit, punong-puno ng pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? So we ought to love one another. Sabi ho dito, no one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us and His love is made complete in us. Kompleto po ang pag-ibig ng Diyos kung tayo ay nagmamahalan. Ngayong Pasko, ang una niyong mahalin ang Panginoon, pangalawa, ang inyong pamilya. Show your love ngayong Pasko. That is the spirit of Christmas. Sabi ko po dito, na sinulat ko po, God's love is the greatest gift of Christmas. He loved us so much that He sent Jesus to save us, not because of our worthiness, but because of His goodness. And now, we are called to share that love with others, reflecting God's love and making it complete in us. Let us share, or let us tell alam niyo po yung awit na, let us tell the world of His love. Ngayong Pasko po, para po ma-please natin ng Lord, let us tell the world of His love, na namatay po siya, nagkatawang tao siya, merong Pasko, dahil ang bawat tao meron ng kaligtasan, dahil kay Kristo. Amen? Merry Christmas po. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo.